Ayon kay Dan Rafael na isang American sports writer lalo sa boxing, may reaksyon ito sa unang laban ni Jimwell Pacquiao sa pro. Ayon kay Dan Rafael, kailangan pa talaga ng napakaraming pag-ensayo ang gagawin ni Junior Pacquiao. Galing mismo kay Dan Rafael, maraming training pa ang kailangan gawin ni Pacquiao Jr. bago ito makita ng malupit na galawan. Edad 24 na ngayon si Jimwell. Siguro makikita natin ang mamaw na anyo sa edad na 28. Sa panahong yan, baka naging champion na, kaya abangan natin si Jimwell. Sa ibang banda, Lamont Roach Jr. na ospital dahil na-injury ang kamay laban kay Pitbull Isaac Cruz. Sabi ni Lamont Roach, naramdaman ang injury matapos ang round 5. Posibleng magkakaroon ito ng rematch dahil magandang laban ang pinakita, pero depende ito sa kanilang promoter. Sinabi din ni Pitbull Cruz na ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Tank Davis makipag-rematch sa kanilang dalawa dahil kaya nilang talunin si Davis. Sa ngayon, nabaklas na ang WBA Super Featherweight belt ni Lamont Roach. Nakuha niya ang WBA na yan laban kay Hector Garcia. Nadepensahan niya ito ng isang beses bago umakyat sa lightweight laban kay Tank Davis. Naging tabla ang laban nila at umayaw na si Tank Davis sa rematch. Kaya umakyat na lang si Lamont Roach sa super lightweight laban kay Pitbull Cruz, pero nabigo ulit manalo. Ngayon wala nang hawak na belt si Lamont Roach, kaya hindi natin alam kung manatili ito sa 140 pounds o 135 pounds. Sa iba pang balita, Terence Bud Crawford, hindi na ito magiging undisputed pa. Matapos takasan ni Crawford ang utang niya sa sanctioning fee, hindi na isanction ng WBC ang mga future fights ni Crawford. Binabalak ni Crawford na maging undisputed sa middleweight laban kay Janivic Alemcanoli, Erislan Dilara at Carlos Adames. Kahit manalo pa si Crawford sa mga yan, kung hindi isanksyon ng WBC ang laban niya, hindi pa rin matatawag na undisputed champion. May rules kasi ang WBC na may karapatan silang hindi isanksyon ang anumang laban kung hindi naman kasama sa rankings ang challenger. Pero meron din silang kapangyarihan na pwedeng isanksyon kung gugustuhin nila laban sa mga qualified fighters. Si Terence Crawford, qualified naman yan bilang voluntary challenger dahil undisputed champion. Pero matapos ang ginawa niya sa WBC, siguradong hindi na yan isanksyon. Kaya nagagalit ang WBC dahil pinayagan nila si Crawford na lumaban kay Canelo. Nakasanksyon ang laban nila sa WBC kaya naging undisputed si Crawford at nakagawa ng history. Pero matapos ang panalo niya, hindi man lang nagbayad ng sanctioning fee. Kaya nagsisi tuloy ang WBC bakit pinayagan pa nila si Crawford na lumaban sa kanilang champion. Kung hawak sana ni Canelo ang WBC belt, mas malaki ang ibabayad niya sa WBC. Dahil kumita si Canelo ng $150 million, 0.6% ang commission doon ng WBC. Kaya in total mga boss, posibleng umabot sa $900,000 ang sanctioning fee kay Canelo. Kaya napakalaking halaga ang nawala sa WBC dahil sa pagkatalo ni Canelo. Kung baga, nabokya ang WBC dito mga boss. Lumiit na nga ang posibleng kikitain kay Crawford, tinakbuhan pa. Kaya malabong maging undisputed na si Crawford mga boss. Sayang naman ang 4 division undisputed na tinatarget niya. May kakayahan pa naman si Crawford na ubusin ang champion sa middleweight division. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.